Hello guys. Good day everyone. So good morning no kung nanonood ng morning, good afternoon kung afternoon and good evening naman po sa mga nanonood ng gabi. And for this discussion, pag-uusapan natin ang Bronfenbrenner Ecological System Theory. So ang theory na ito ay isa din sa mga importanteng theory under ng psychodevelopmental psychology. So ang idea ng theory natin dito na ang development ng isang tao ay hindi lang nakadepende sa sarili niya, sa environment ng family niya lang, kundi naapektuhan din na ito ng iba't ibang klaseng environment sa paligid ng isang tao. So ibig sabihin, ang bata or ang adolescent ay hindi siya nagde-develop alone, no? Kundi na-develop siya, nahuhubog siya ng family, school, peers, and community, pati culture, or even ang mga life changes, mga major na mga event over time. So ayon kay Bronfenbrenner, may 5 environmental systems na nakakaapekto sa development. So una, ang tinatawag nating microsystem. So ano yung microsystem? Ang microsystem ay ang pinakamalapit at pinaka-direct na environment ng isang tao. So dito kabilang ang family, parents, siblings, so magkakapatid, mga teacher, mga guro, classmates, friends. So ang microsystem, ito ang system kung saan merong direct interaction ang individual. So halimbawa, kung supportive ang parents, caring ang teachers. So sa mga na-mention natin, yung dalawang yun, parents at teachers, may chance na mas maging confident at emotionally secure ang bata. Pero kung puro conflict, yung mga rejection, mga negativity, mga neglect, no? So kung puro ganyan ang nararanasan ng isang tao, ng isang bata, pwede din maapektuhan ng negative ang kanyang development, no? So yan naman for the microsystem. Now here, mesosystem. Ang mesosystem naman ay tumutukoy sa ugnayan ng mga part ng microsystem. So, in simpler terms, ito yung connection no, yung between home, school, peers, and other immediate settings. So, halimbawa, kung maganda ang communication ng parents at ng teacher, mas consistent ang support na makukuha, natatanggap ng isang bata. So, ang pinaka-focus dito ay hindi lang kung anong nangyayari sa bahay o school, kundi kung paano sila interconnected or nagkakaugnay. Yun yung mesosystem. Ugnayan ng microsystem. Here, exosystem. Ang exosystem naman ay environment na hindi naman directly kasali ang bata pero may malaking epekto pa rin sa kanya. So example, workplace ng magulang, community services, school administration decisions, local government support. For example, kung sobrang stress ng parents sa trabaho, no? So maaring maiuwi niya ang stress sa bahay. Kahit wala ang bata sa workplace, pero naapektuhan pa rin ang development niya indirectly. Ganun siya, no? Kasi syempre, as all we know, pagod ang papa, for example, ang papa pagod sobra, napagalitan ng boss, at ano pang mga nega na nadala ng papa from workplace, syempre, mabubuhos niya rin sa anak niya. Imbes na mag-usap sa anak niya, makipaglaro, makipag-usap, masisigawan ng bata. So, ganun siya, no? So, meron pa rin indirectly connection. So, yan yung tinatawag nating exosystem. Dito naman tayo sa macrosystem. Ang macrosystem ay mas malawak na cultural and societal context. So, kabilang dito ang culture, traditions, laws, beliefs, social values, at economic conditions. So, saan nangyayari ngayon? Siyempre, alam natin kung anong nangyayari ngayon, yung giyera sa Middle East, no? So, halimbawa, kung ang isang society ay may mataas na value sa education, so pwedeng lumaki ang bata na may strong academic
pressure or motivation. Kung may stigma naman about mental health, baka ang tao ay mahirapan na humingi ng help o tulong kapag may mga emotional struggles kasi nga may stigma eh. No, so ganyan ang microsystem. Mas malawak na cultural at societal context. Okay, dito naman tayo sa chronosystem. Ang chronosystem ay tumutukoy sa dimension of time. So kasama dito ang life transitions, mga major events, historical changes. So, mga example dito is yung parent separation, paglipat ng school, um, puberty, pandemic, economic crisis. So, ang pinaka-point ng chromo system ay mahalaga ang yung timing ng events, no? So, merong divorce siguro ang parents, so maaaring makaapekto ito sa isang batang maliit compared sa batang adolescent, no? Or sa batang complete family, no? So, ang point ng theory na to na ang development ay resulta ng interaction ng tao at ng environment niya. So kung gusto nating maintindihan ang behavior ng isang bata or isang estudyante, hindi sapat na tignan lang natin ang personality ng bata or kahit yung biological aspect or yung genes. So kailangan din natin tignan ang family, school, social environment at larger cultural context. So bakit atong pinag-uusapan to? Bakit bahagi to ng board exam sa psychometrician? So importante to kasi mahalaga ang theory na to kasi this gives a holistic view ng development. So nakakatulong ito sa teachers, parents, counselors at sa mga psychologists para mas maintindihan na ang behavior ng isang tao ay hindi lang dahil sa personal traits kung hindi dahil sa iba't ibang system sa paligid ng isang tao. Okay? So hopefully may mga nakuha tayo for today. At kung meron man kayong gustong pag-usapan or i-clarify, comment lang. At kung anong topic o subject ang gusto nyo pang pag-usapan natin, i-comment nyo lang din down below. This is for everyone. Hopefully nakatulong ito. Goodbye!